adobo. Tapos yung mga kakanin, mga biko, puto bongbong, ganyan. Mahilig din ako sa Italian food, sa pasta, tsaka sa Japanese food, like sushi, ramen, ganyan. Gyoza. Kakagutom naman yan. Ito naman, next from Kurishin Panda. What is your shoe size? Shoe size. Shoe size? 6. Maliit lang pa ako eh. Yeah. Size 6, guys. Size 6 lang ako. Ito naman, question from Elaine. Kamusta ka ngayon, ate? Anong feels sa papalapit na concert? Mainam naman ako ngayon. Habang papalapit yung concert, medyo kinakabahan ako, syempre. Napanaginipan ko nga siya kagabi. At, Ang panaginip ko, kumanta daw ako ng song na wala sa playlist ko. Tapos nagulat ako, parang saan nang galing yun? Tapos kasama ka daw si Jose Manalo. anong song yun? Anong song yun nasa panaginip mo? Hindi ko na maalala, pero parang siyang novelty song. Tapos talagang nagulat na lang ako, mali-mali pa yung lyrics ko kasi hindi ako ready dun sa song na kakantahin namin. So sabi ko parang pahiwatig ba to na kailangan mag-practice pa ako lalo, mas paghandaan ko pa siya lalo para para hindi ako dumating dun sa point na ma-caught off guard ako. So, dahil less than a month na lang yung concert mo, kamusta yung preparations mo so far? So far, syempre hectic yung schedule. Concert nila? Hindi nga ako nakapunta eh. Sayang kasi nung time na yon medyo hindi pa ako ganun ka-fan. Late bloomer ako sa kanila eh. Kasi na-realize ko lang talaga, alam mo kung bakit ko sila talaga gusto kasi involved sila sa music nila. Meron silang contribution and hindi lang sila talaga nagpo-perform ng mga songs na binibigay sa kanila. Kumbaga involved sila sa whole process ng music. So, yun yung isa sa mga nagustuhan ko sa kanila. Sino favorite member mo ng Big Bang? Si T.O.P. talaga eh. Gusto ko yung niya kasi steady lang siya eh. Hindi siya yung tipong gusto ko din si GD dahil magaling siyang magsulat ng mga kanta, pero gusto ko lang kasi yung steady lang. Chill lang. Yung chill lang siya. Tsaka weird. Ito naman from Von. Naglalaro ka po ba ng COC? Hindi ako masyadong malaro ng yung mga Clash of Clans. Parang huli ko yatang laro ng mga computer, Counter-Strike eh. Medyo matagal na. Medyo matagal na, oo. Pero, mas mas ma-up ako sa music, ganyan, garage band. So, hindi mo ba siya naiisip i-try? Hindi ko pa naisip i-try. Kasi tinatanong din niya kung may clan ka daw doon. So, parang gusto ata niya sumali sa clan mo. Itatry ko yan kapag nagkaroon ako ng time. Yan. Ito naman, from Clyde. Bucket list niyo po? Bucket list ko? Yung recent na na nilagay ko sa bucket list ko, talagang pumunta ng Korea tsaka makita ng personal si T.O.P. Talagang hanapin ko siya doon. Stalk ko siya doon. May isa pa siyang question. Paano niyo po nilalabanan o overcome ang writer's block? Writer's block? Okay. Kasi ako din yung type ng tao na kapag hindi siya lumalabas na spontaneous or organically, hindi ko siya itutuloy. Let's say, gagawa ko ng isang kanta sa isang araw and I want to finish it within the day. Tapos hindi siya mangyayari. Ipapagpaliban ko muna siya. Tapos babalikan ko kapag meron na akong enough inspiration. So, siguro mag-road trip ako, manonood ako ng pelikula or makikinig ako ng music or hahanap ako ng albums na hindi ko pa napapakinggan o matagal ko nang hindi napakinggan. Kasi minsan nga ako na nakikita ko o nahahanap ko yung inspiration sa mga weirdest things like yung Big Bang. Parang hindi ko na-imagine yung sarili ko na talagang magiging fan ako nila. Kasi for the longest time, parang I have this parang jaded ako pagdating sa K-pop. Parang masyado silang puro aesthetics lang. Pero ngayon, parang, na-inspire ako sa kanila. So, yun, parang, you just have to find what stimulates you. Yung ganun.
Ano pa yung favorite mong K-pop artist aside sa Big Bang? Sa ngayon, si Big Bang lang eh. Big Tsaka Bang si lang. CL. CL, Gusto ko siya. 21. 21. Next question. What is your greatest fear? Sa bagay o sa mga bagay na nakikita, ipis na lumilipad. Dami yatang takot dyan walang sa ipis na lumilipad. walang tao na makakatakas diyan. Pero siguro yung sa mga bagay na hindi nakikita, parang siguro lahat naman tayo may fear of death 'di ba? It's hindi lang let's say sa atin, lalo na sa mga tao na mahal natin, 'di ba? Parang recently nga meron akong pinuntahan tapos sumakay kami sa private plane. Tapos, first time ko yun na naranasan. Sobrang takot na takot ako. Feeling ko talaga mamamatay na ako nung araw na yun. Parang, Lord, wag muna, may concert pa ako. Tsaka may mga gagawin pa akong bagay. So, yun. Hindi ako takot dun sa height o dun sa eroplano Pero takot ako dun sa parang anytime, parang mawawala ako. Yung ganun. Ito naman from Sadri Ganda. Saan nakakabili ng ganyang relo? Nako, magiging available na siya sa glyceredox.com. Yon. Yan. Yan, bibili kami niyan. Synthesis time. Oo. Because time is gold. Yan. Yeah. Oo. And, hindi, time is red and black. From Mimi. Everyone has this I want to be. If you're not an artist, what would you want to be? Nako. Gusto ko maging journalist. Or gusto ko yung nagdo-document ako ng mga iba't ibang lugar. Kasi mahilig talaga ako mag-explore And syempre, given na yung trabaho namin paminsan, may mga times na talagang committed kami sa isang show or naka-block off yung mga dates ng araw namin para dun sa trabaho. Pero yung pagiging journalist kasi or let's say yung mga tao na nagko-cover sa National Geographic, yung mga ganun. Pag tinitignan ko yung mga pictures nila, yung parang ang sarap sa pakiramdam na na-explore nila yung mga lugar na hindi nakikita ng normal na tao, yung ganun. Oo. At gusto lang namin mag-thank you sa lahat ng online ngayon sa mixpage.com at sa lahat na nagtitweet dahil top trending topic tayo ngayon nationwide on Twitter. Yan. So, keep those tweets coming, guys. Use the hashtag Glyza on Mix Live Chat. Galing. Yeah. Thanks, Mix, and thanks everyone sa lahat ng nagpapatrend ngayon. Ito naman, Yeah. comment from guest. Ate Glyza, ikaw yung tipo ng tao na worth it gawing idolo kasi you make us a better person kung alam mo lang. You really inspire us every single day. Why can you be so pretty and handsome at the same time? Wow. You really rock the Pretty. showbiz industry more than you'll ever know. Wow, Yan. thank you. Wow, touched naman ako. Hindi, totoo yun, seryoso, na natutuwa ako dun sa ganun effect na nabibigay ko sa tao. Kasi, syempre, bilang artista, di ba, parang malaking pribilehiyo na maraming nakakakita sa'yo, nakakapanood sa'yo, and yung pinaka-goal ko talaga is to inspire them. Syempre, kaya din siguro Dreams Never End yung title ng concert ko kasi nangyari yung mga lahat ng mga pangarap ko dahil din sa mga tao na tumutulong sa akin. At kayo yun, syempre, di ba? Tapos, gusto ko rin in a way na bigyan kayo ng inspirasyon para magawa nyo rin yung mga pangarap nyo. Yan. Palakpakan naman natin si Glyza, guys. Ito, pinakasikat na tanong recently, Mahal ka o mahal mo? Mahal ka? Mahal ka? So, siguro, depende yan. Kung sa babae, siguro, opinion ko lang naman to. Hindi ko naman sinasabing ito yung tama. Pero, mas maganda siguro yung mahal ka. Diba? Kasi, iba pa rin yung tao na, let's say, sa partner mo, na, nag-e-effort talaga siya, yung may protector ka, ganyan. Yan, bilang babae lang, parang mas maganda na mahal ka. Mga 24 million.
Mahal ka. Okay. Question from Mav. Miss Glyza, greatest dream mo bukod sa dreams never end? Yun talaga eh. Travel the world eh. Parang sa akin yun yung pinaka greatest dream ng isang tao. Kasi hindi matutumbasan ng kahit na anong yung material na bagay, yung matututunan mo from other people in different places. At saka, syempre makita mo kung gaano kaganda or ka-creative din yung mga tao na gumagawa ng mga bagay na magagandang nakikita natin like sa Paris or sa Germany or sa France or wherever, 'di ba? So, yun lang yung feeling lang na makukuha mo from traveling is ano talaga, worth it. Ano yung yung favorite place na narating mo so far? Japan. Japan. Japan talaga. Hindi ko alam kung bakit sobrang fascinated ako. Siguro dahil doon ako ginawa ng mga magulang ko. Gawa ako sa cherry blossoms. Siguro dahil sobrang laid back lang yung lugar doon. And at the same time, diverse yung culture nila. At saka, hindi ko alam kung bakit tuwang-tuwa ako kapag may naririnig ako ng mga tao na nag-uusap in Japanese. Parang masaya na ako na nasa isang cafe lang ako, let's say sa Shibuya, sa doon sa may Starbucks, tapos titignan ko lang yung mga tao, tapos merong mga taong nag-uusap sa likod ko in Japanese. Parang feeling ko nasa Lost in Translation ako or nasa isang pelikula ako na observer lang. Tapos ang sarap pa ng food nila, no? Ang sarap ng food, grabe. Tipong kapag nagpunta ka ng Japan, siguro kailangan mo mag-diet muna para hindi ka masyadong ma-guilty sa mga kakainin mo. Kasi ang hirap talagang tumanggi eh. Kapag nandun ka na, ang hirap tanggihan yung mga ibang nakikita mo. Lalo na may ibang restaurants na, di ba mahilig sila na nakalagay lang doon yung mga pagkain, tapos pipili ka na lang. Parang sarap itry lahat na to. Okay, from Angels Heaven 27. If you could go back in time, what is one piece of advice you would give your younger self? Sana sinimulan niya na kaagad yung pangarap niya. Feeling ko kasi parang nung time na nagsisimula akong gusto kong kumanta, parang wala akong masyadong tiwala dun sa sarili ko. Kumbaga ilang beses ako nag-procrastinate. Ilang beses kong pinagpaliban na hindi, okay lang yan, darating din yung time na yan. Though, hindi naman basihan yung edad, 'di ba? Sa pagpili ng kung ano yung path mo. Importante siguro na, mas maganda kung nasimulan mo siya ng maaga. Meron akong theory before na naisip ko lang naman. Kasi 'di ba tayo, nag-aaral tayo para makakakuha ng trabaho, ganyan. May mga kakilala ko na nag-aaral ng nursing, ganyan, pero hindi talaga nila gusto. Dahil siguro gusto nilang ma-please yung parents nila or dahil yun yung in demand, yun yung uso. Tapos, iba yung gusto nila. So, hindi yun yung pursue nila. So, parang nakakalimutan yung passion or nakakalimutan yung pangarap dahil lang sa kailangan gawin. So, yun, siguro mas maganda na sa maagang panahon pa lang. Kung ano yung talagang feel mo na gawin sa buhay mo. Kasi yun yung magde-define ng future mo eh. Magde-define ng kung sino ka talaga at kung ano yung gagawin mo for the rest of your life. Gawin mo na habang maaga pa. Yun. Guys, ang dami nating life lessons tonight galing kay Glyza. Galing kay Manang Gia. Yan.